Madilim pa ang langit nang magising si Bella. Mabilis siyang bumangon at natungo sa maliit na banyo sa kanyang kwarto. Nakaugalian na niyang pagmasdan ang sarili sa harap ng salamin pagkagising niya. Tiningnan niya ang sariling refleksyon doon at napangiti siya. Maganda ang gising niya ng umagang iyon. Baka iyon na ang lucky day niya. Baka ngayon ay makilala na niya ang lalaking para sa kanya, ang kanyang Prince Charming. Pero napaisip siya habang nagsisipilyo. Bakit hindi pa rin siya dumadarating? Baka naligaw na sa kakaisip mo. Sagot naman ng isang bahagi ng isip niya. Bumuntong hininga siya. Hindi dapat siya mainip. Alam niyang darating ang lalaking makakasama niya habang buhay nang hindi niya namamalayan. Iyon nga lang, hindi niya alam kung kailan. Pero isa lang ang sigurado niya. As much as possible, she wanted her soon-to-be first boyfriend to be her last. At hindi niya ibibigay ang kanyang sarili sa isang lalaki. Hindi siya gugustuhin panagutan at pakasalan. Pagkatapos magsipilyo, ay nagtungo siya sa maliit na terrace ng kanyang kwarto para panuorin ang pagsikat ng araw bago siya maligo. Tiningnan niya ang ganda ng langit at ninamnam ang lamig ng hangin nang biglang may magsalita sa kanyang tabi. Ano bang meron sa langit sa ganitong oras at natulala ka? Ani ni Raven. Napayakap siya sa kanyang sarili sa pagkagulat. Napalingon siya rito, pero hindi agad siya nakasagot. Nakaupo ito sa kanto ng kanyang maliit na terrace. Hawak ang isang tasa habang nakatingin sa langit. Malayo ang tanaw nito, kaya nagkaroon siya ng pagkataong pagmasdan ito. Dahil sa lakas ng hangin, humahapit ang suot itong manipis na sando, dahilan para kumurba ang magandang katawan nito. Nakagat niya ang ibabang labi niya. Bawal magnasa, girl. Dapat natuto ka na. Sita ng isip niya. Aalisin na dapat niya ang kanyang paningin dito. Nang sa mukha naman ito siya napatingin. Gwapo talaga ang Hudyo kahit side view. At dahil sa lakas ng hangin, parang nilalaro ang bagsak na buhok nito na lalong nakadagdag sa kagwapuhan nito. Behave, Bella. Saway niya sa sarili niya, pero hindi niya maalis-alis ang kanyang paningin sa gwapong mukha nito. Gustong-gusto na niya itong tarayan, kaya lang ay sayang ang pagkakataon. Pero hindi din tama porke magkatabi lang sila sa terrace. Ay mangangipit bahay na ito kung kailan ito gusto. At wala man lang itong abiso. Humigop ito ng kape sa tasa nito. Bigla siyang nainggit. Hindi sa kape, kundi sa tasa. Mabuti pa iyong tasa. Nadadampian ng mga labi nito. Samantalang ang mga labi niya, natuyot na sa kakahintay rito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ano bang pumapasok sa isip niya? Hindi na tama. Kailangan na niyang mag-ingat. Baka mapansin na siya nito at mapahiya na naman siya. Nakatingin pa rin siya sa mga labi nito. Pinagtiyagaan talaga niya kahit side view. Pinagpapawisan na siya. Mas matindi talaga ang epekto nito sa kanya kaysa sa kape. Huminga siya ng malalim at kinalma ang kanyang sarili. Pagdating talaga kay Raven, ay hindi na siya nadala. Sabay silang napalingon nang marinig nilang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. O bilisan nyo ng dalawa dyan at handa na ang almusal. Iho, sa amin ka na sumabay sa agahan. Nakangiting alok ng daddy niya sa binata. Salamat na lang po tito. Pero nakapangako na ako kay Papa. Nasasabayan ko sila sa agahan. Sa susunod ho. Pangako. Magalang na sagot nito. Aasahan ko ho iyon, iho. Iha,
Pagkatapos niyong mag-usap, bumaba ka na rin. Bilin ng daddy niya bago ito umalis ng kwarto. Nakasimangot na humarap siya kay Raven. Bakit nga ba nandito ka, Raven? Bakit sa terrace ka na naman dumaan para pumasok sa bahay namin? Paano kung mahulog ka? Nandidilat na si Tanya rito. Anak ito ng best friend ng daddy niya. Kaya parang anak na rin ang turing ng daddy niya rito. Lalo pat 4 na taon ang tanda ni Raven sa kanya. Okay lang naman iyon sa kanya. Kaya lang ay mas nakukuha nito ang atensyon ng daddy niya kaysa sa kanya, na pinagseselosan pa rin niya hanggang ngayon. Ito kasi ang pinakaunang batang napalapit sa daddy niya. At alam niyang lalaking gustong maging anak ng daddy niya. Pero siyang ibinigay ng Diyos sa mga magulang niya. Inilapag ni Raven ang hawak na tasa ng kape sa ikalawang bahagi ng terasa na kinauupuan nito at nagkibit balikat. Tinitigan muna siya nito bago sumagot. Bakit nagagalit ka? Gusto mo ng kape? Hindi siya mapakali. Iyong mga labi nito unti-unting dumidikit sa tasa ang naiisip niya at hindi ang kape. Ayaw ko. Nagguguluhan man siya sa kanyang kinikilos. Hindi pa rin niya hayaang matibag nito ang depensa niya. Sagutin mo kasi ang tanong ko. Hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa kanya. Kanina lang. Halos gawin mo akong ulam kung makatitig ka. Tapos ngayon, nagsusungit ka na naman. Sagot nito saka umiling. Ang kapal ng... may nagpapaabot para sa iyo. Hindi ko alam kung sino. Pero binuksan ko na iyan. Sinigurado ko lang kung hindi harmful ang laman. Anito saka inabot sa kanyang isang pink na sobre. Nagulat siya sa ibinigay nito. Nagmamadaling binuksan niya ang sobre. Binasa ang card na nasa loob niyo. You shine much brighter than the stars in the sky. Walang nakalagay kung kanino iyon nanggaling. May secret admirer siya. Natawa siya sa kanyang naisip. Napangiti na lang siya nang mapansin niyang nandoon pa rin si Raven. Hindi ito umaalis sa pagkakaupo sa terasa at pinapanood siya. Sandali. Binasa mo na ba ito? Naningkit ang mga mata niyang tanong niya rito. Oo. Ngayon ko lang nalaman. Na-corny ka pala. Napapangiti ka ng ganyan sa kakornihan. Nakakunot noong sagot nito. Bumaba ito mula sa kinauupuan at bumelyo sa mampa sa terrace niya at mabilis nakalipat sa sarili nitong terrace. Magkatabi lang ang bahay nila ni Raven at literal na magkatabi lang ang kwarto nila na parehong may balcony. Sinigurado muna niya makalipat na ito sa terasa nito bago siya pumasok sa kanyang kwarto. Para siyang lumulutang sa ere. Hindi na siya umaasa pa pero natutuwa siya sa reaksyon ni Raven na parang noong high school pa lang siya. Nakangiting sumampa siya sa kanyang kama at binasa uli ang card. Hindi maalis-alis ang kanyang ngiti. Iba talagang magbiro ang tadhana. Umaasa siyang makikilala na ang lalaking nakalaan para sa kanya. Pero hindi niya inaasahang masasali si Raven sa eksena. Napaisip siya. Sino kaya ang para sa kanya? Si Raven ang mensahero na siyang nag-abot ng card sa kanya. O ang mismong admirer niya na wala siyang idea kung sino. Malilate ka na sa lakad mo kung hindi ka pa kikilos dyan. Muntik na niyang mabitawan ang card dahil sa pagkakagulat. Napalingon siya sa terrace niya at nakita niyang bumaba si Raven sa pagkatungtong sa terrace. Katapat lang ng kama niya ang terrace ng kwarto niya kaya kitang-kita niya ito. Masyadong busy ang isip niya sa hawak na card, sa kanyang secret admirer at sa hot na mensaherong si Raven
kaya nakalimutan na niyang isara ang pinto ng terasa kanina. Bakit nandito ka na naman? Nakakunot noong sita niya rito. Hindi pinansin ni Raven ang pagtataray niya at tuloy-tuloy na pagkakuha sa tasang naiwan nito kanina. Naiwan ko lang po, my princess. Itinaas pa nito ang tasa para ipakita sa kanya bago maiksing sumampa sa terrace niya. Alam niyang babalik na ito sa sarili nitong terrace, kaya hinayaan na lamang niya ito. Madalas siya nitong tawaging princess, lalo na noong mga bata pa sila. Iyon ang endearment nito sa kanya noon, at nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang dibdib kapag naririnig niyang tinatawag pa rin siya nito ng ganoong hanggang ngayon. Bakit po, Daddy? Tanong ni Bella sa daddy niya habang naglalagay ng sinangag sa kanyang plato. Kanina pa niya napapansin mula nung dumulog siya sa mesa ay hindi na nito inaalis ang tingin sa kanya. Kasalukuyan silang nag-aalmusal. Wala noon ang kapatid niyang kambal at hindi niya alam kung umuwi ang mga ito ng nagdaang gabi. Bakit hindi mo naman pinilit si Raven na dito na sa atin mag-almusal, anak? Tila nagtatampong tanong ng daddy niya. Daddy, ayaw ko pong pilitin ang ayaw. Maiksing sagot niya. Bakit nagsusungit ka? Kay agang-aga. Humahaba tuloy ang nguso mo. Hindi naman po, Daddy. Nakalabing sagot niya. Bakit parang galit ka na naman sa kanya? Mukha namang okay kayo kanina. Usisa pa ng kanyang daddy. Hindi kami okay, Daddy. Para siyang kabuti. Bigla-bila na lang sumusulpot sa kwarto ko ng walang paalam. Naiinis na sagot niya. Narinig niya ang mahinghing tawa ng bunsong kapatid niya. Kaya nilingon niya ito at pinandilatan. Ano naman? Ganoon naman kayo kahit noong maliliit pa kayo. Hindi ba't Spider-Man ang tawag mo kay Raven noon? At sabi mo ikaw naman si Mary Jane? Pangungulit pa rin ang daddy niya. Hindi na siya sumagot. Kumuha na lang siya ng hotdog at nagsimulang kumain. Baka kasi kung saan na naman mapunta ang usapan nila. Kumain ka na, mahal. At wag mo nang pansinin na nagkakamabutihan na silang muli ng anak mo. Sawata naman ang mami niya. Pakiramdam niya ay lumaki ang ulo niya sa mga narinig. Hindi niya akalaing pati ang mami niya ay makikigulo sa usapan nilang mag-ama. Mabilis niyang inubos ang isang basong tubig sa kanyang harap bago magpaliwanag sa mga ito. Mami, Daddy, hindi po kami nagkakamabutihan ng lalaking iyon. Sinabi ko naman sa inyo. Bigla na lang siyang sumulpot sa kwarto. At okay lang naman sa amin ang mami mo. Kung nagkakamabutihan na kayo ni Raven, ang katulad niya, ang gusto kong mapapangasawa mo, matalino, magalang sa amin ang mami mo, at mabait. Bumubelo pa lang siya upang kontrahin ang mga ito, nang ang kapatid naman niya ang nakisali sa usapan. Hindi lang iyon, Dad. Matangkad din si Kuya Raven. Maputi siya. Matangos ang ilong. Napaka-expressive ang tsinitong mga mata nito. At sexy ang lips. In short, gwapo at maganda ang katawan. Kinikilig na dagdag nito. Tigilan mo na ang ate Bella mo. Lynn, namumula na siya. Natatawang saway ng mami niya sa kanyang nakakaisang kapatid na babae. Gusto na niya magprotesta sa mga narinig, kahit sumasang-ayon ang puso niya. Pero hindi niya iyon ipapaalam sa mga ito. Maya-maya ay may naisip na siya na irarason. Napangiti siya. Lilinawin ko lang. Hindi kami nagkakamabutihan ni Raven. Sa katunayan nga, may ibinigay siyang maliit na card sa akin. May nagpapabigay daw sa kanya at hindi niya alam kung sino. Isang secret admirer. Pagmamalaki niya sa mga ito.
Baka naman si Kuya Dante lang iyon. Yung driver ni na Kuya Raven. Nakangising sabat ng kapatid niya habang kumakain ng hotdog. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.